Konnichiwa, Jiyomashite. Ako si Leklek, OFW dito sa Japan. Samahan niyo ako magala habang may malakas na lindol. Pumunta nga kami dito sa may arcade. Ito nga pala yung arcade ng Japan. O Game Center. Marami nga pala nagpupunta dito. Hindi lang mga bata, pati mga matatanda nagpupunta dito. Dito na rin ako niyayaan ng mga kaibigan ko mga Hapon. At dito na rin napupunta lahat ng mga ipon ko. At ayun, hindi ko nga alam dito sa Japan kung paano nila nalaman yung pangangailangan natin sa sibuyas. Pati sibuyas ginawa ng papremyo sa games. Pero hindi lang talaga yan ang mga papremyo dito sa may Japan. Marami rin talaga mga magagandang papremyo dito. Katulad niyan, One Piece, si Luffy. Ang gaganda talaga ng mga laruan na yan. Pag makikita nyo talaga sa personal, para napaka-realistic talaga ng pagkakagawa sa kanila. Kaya yan siguro yung pinaka-premyo nila. Pero kung bibili mo talaga sa may labas yan, napakamahal talaga nyan. Meron pang Dragon Ball. At kung magtatanong kayo kung saan napupunta lahat ng mga ipon namin, ayan, dyan talaga napupunta ang mga ipon namin dito. Meron Yu Yu Hakusho o Ghost Fighter, meron din One Piece, si Nami, tsaka si Robin, meron din Hunter x Hunter, at tsaka Jujutsu Kaisen. At marami pang iba, katulad niyan si Gaara, masama yata loob, iba ang kasama. At ito nga si Naruto, napakaganda talaga niyan. Medyo malaki gastos ko dyan pero hindi talaga ako nanalo dyan. Ayan, hindi ko alam, sinisigawan ako, sabi yata ang tanga mo. At syempre hindi ka palalagpasin na pagkakataon makatulong sa ekonomiya ng Japan. Kaya ayan, naglaro ako. Tuwing maglalaro ako dito, iniisip ko na lang para sa ekonomiya ng Japan ang ginagawa ko. Dahil tuwing maglalaro ako, hindi naman ako nananalo. Pero yan na lang talaga ang pinakaambag ko dito. Dito nga pala sa Japan, madalas nyo makikita mga magpapamilya sa loob ng game center. Kasi ang game center dito sa may Japan, isang building. Hindi katulad sa atin sa may Pilipinas, ang game center is nakahalo sa mall. Dito nga pala sa Japan, ang game center hindi lang first floor hanggang third floor. Katulad nung napunta namin, ayan, ang third floor is may ganyan activity. Huwag nyo na nga palang pansinin yung pag-tumbling ko, sinusubukan ko talagang baliin ang aking buto para may dahilan para ako'y umabsent o mag-leave nung magamit ko naman. Nang hindi nga nagtagumpay ang aking mga plano, dito ko na lang pinaubaya ang kakainin ko ng isang buwan. At ayun nga, nanalo nga, kaya mabilis akong umalis. Pupunta nga pala kami kung saan meeting place ng mga Pilipino dito nga pala sa may Japan. Kung ikaw na homesick, pumunta ka lang sa may ukay-ukay, sigurado makakakita ka ng mga kapwa mo Pilipino. Ayan nga pala, 7,000 lang yan sa pera natin, napakaganda pa. Dito nga pala sa Japan, ang mga Japanese mahilig magpalit ng mga gamit. Kapag may nakitang bago, nagpapalit ka agad. Kaya yan, binibenta na lang sa second hand. Katulad nitong table nito, napakamura lang, 3,000 yen. Sa pera natin, wala pa yatang asa 1,500 yata yan. Kitang-kita nyo naman bago pa. Ang mga gamit talaga dito, kung minsan pagkain ng mga Japanese, ibinebenta na lang sa second hand. Kasi pagka tinapon mo sa may mismong basurahan, ikay magbabayad pa. Hindi lang mga gamit sa bahay ang inyong makikita dito sa mga ukay-ukay. Marami din kayong makikita mga branded na bag. O nga pala, yung mga bag dito, ang gaganda talaga, napakamura pa. At ito na nga, nakakalat lang ang mga branded na mga wallet at saka mga branded na bag. Buti na nga lang, kagagaling ko lang sa aking sakit, kaya sigurado ako walang mawawala dyan. Ganyan nga pala mga size na mga normal na wallet dito sa may Japan. Kasi ang mga Japanese at mga tao dito sa may Japan ay nilang malulukot ng mga kanilang mga pera. Malaki ang respeto ng mga tao dito sa may pera, kaya iniingatan talaga nila ang malukot. At ayan, marami pa dito mga nakakalat na branded na mga bag. Kung makikita nyo, yung couch na yan, napakaganda. Sa pera natin, 1,500 lang yan. Good condition pa. Ang daming mga bago mga bag dito na nakakalat, tapos branded pa. At ayun, kung may nakita nga kayo na gustuhan nyo, pakimay nyo na lang. Ay charot, hindi nga pala ako nagbebenta. Pag pupunta ka dito, dapat talaga matyaga ka maghanap kasi marami talaga dito mga magagandang bag pa, as in mga bago pa, hindi pa nagagamit o mga binenta lang talaga, baka namatay yung may-ari. Kaya naibenta, dapat talaga matyaga ka maghanap dito. Katulad niyan, Kate of Spade, napakaganda pa talaga ng condition yan kung makikita nyo sa personal. Pagkakaalam ko, yung mga nakikita nyo na mga nagla-live selling dyan sa may Facebook, yung mga tao na nandito sa may Japan o yung mga nagbi-business na nagla-live selling dito sa Japan, ang ginagawa lang din nila is mga naghahanap sa ukay-ukay para maibenta nila sa live selling nila. Kadalasan kasi ang mga Japanese, napakabilis talaga nila magpalit ng mga gamit. Kapag ayaw na nila, ibinebenta na lang nila dito sa may second hand shop.
Dapat talaga matyaga ka maghanap dito. Katulad yan ang nakita ko. Backpack na Tommy. Napakamura lang talaga niyan. In good condition. Parang bago pa lang siya. Nasa 500 pesos lang yan. Kaya nga lang hindi ko binili kasi nga meron pa akong gamit. Hindi lang mga bag at mga damit ang makikita nyo dito. Meron din kayong makikita mga accessories dito. Katulad nyan, close cap. Yung mga presyo nyan, napakamura lang talaga. Nasa 500 to 1,000 pesos lang ang halaga nyan. Puro mga ulig talaga yung mga binibenta dito. Bihira lang talaga makapasok dito. Yung mga produkto na galing China. Meron din mga sapatos, dapat talaga matyaga kang maghanap dahil mga branded talaga mga sapatos dito. Kadalasan Nike, Adidas, Puma at yung iba pang mga branded na mga sapatos. Isang hilera nga yan kaya hindi ko na lang talaga binidyo. Tapos meron din mga pang display dito mga samurai. Ang gaganda nga ng mga yan, kung pwede lang talagang iuwi sa Pilipinas yan, bibili ako. Kaya nga lang bawal ipadala yan. Dito nga pala sa Japan, yung mga Pokemon cards o yung mga iba pang mga card is big deal talaga dito yan. Talagang nagkukulik ang mga tao niyan dito. Hindi lang talaga basta-basta ang presyo niya. Napakamahal talaga ng iba niyan. Yung iba niyan tumutumbas talaga ng isang bahay o isang kotse. Buti na nga lang, magaling na tayo sa sakit natin kasi ang Pokemon card na yan, ang bilis lang talaga makalimutan sa loob ng bulsa. Charot! Hindi ko na na-video, nakauwi na nga pala kami sa aming bahay. Ito nga pala yung mga napalalunan ng mga bata sa ginawa nilang paglaro sa may arcade. Napakadami, konti lang talaga ang nag-gastos nila. Hindi ko alam kung anong ginawa nila dyan, pero sabi nila minekos-mekos lang daw nila yung machine. At dahil nga wala kami pasok, itong tropa kong hapon na to talaga. Ang hilig talaga magbagsak ng mga ala, kaya inumin daw namin at nabawasan na daw niya. Kami naman daw ang uminom niyan dahil nga walang pasok. At ayun na nga, si Kuya, pinangunahan na talaga ng shot. Napakatapang talaga, kaya nagkaganyan yung itsura niyan. Follow nyo nga pala yan, si Kabaito, dito sa may Japan. At dun lang natapos ang aming araw. Yun lang, Ijo des! Wow, soldier! Hey, stride challenge! Through!